Kumusta? Ano maligayang pagdating sa pagbubunyag ng pahayag. Ako si Alan Dubre at mayroon tayong isa na namang kapanapanabik na turo ngayon tungkol sa nalabing grupo ng mga manggagawa. Alam mo, maraming tao ang naniniwala na sila ay bahagi ng isang grupo ng mga taong mananatili at maglilingkod sa Panginoon sa mga huling araw. Ngunit karamihan sa mga tao ay naniniwala na sila ay posibleng bahagi ng 144,000. Ang dahilan kung bakit naniniwala ang karamihan na iyon ay dahil sa aklat ng Apokalipsis, sa propesya, ang tanging bagay na talagang malinaw nilang nabasa ay isang grupo ng 144,000. Ngunit kapag naunawaan mo na kung saan tinatakan ang 144,000 at kung saan sila gumagawa, mauunawaan mo rin. Wala talaga masyadong sense yan dahil hindi pa ito hanggang sa kalagitnaan ng kapighatian. Kita mo na pagtanto mo na ang katapusan ng mga araw ay hindi 7 taon. Tama ba? Kung nakasubaybay ka, alam mong huling araw na. 14 na taon sa loob ng 50 araw, naniniwala ang iba na ang kapighatian ay 7 taon lang. Dahil tinitingnan lang nila ang ebanghelyo ni Mateo, di alam na ang katapusan ng mga araw ay inihayag na. Si Lucas sa marka ng 7 taon na tatak at si Mateo sa 7 taon na trumpeta. Alam nyo na ito, kaya kapag naintindihan nyo, mauunawaan nyo ang mga naniniwalang bahagi sila ng 144,000. Ibig sabihin, di sila maglilingkod hanggang matapos ang mga tatak. Papasok sila sa mga trumpeta. Kaya siguro may grupong maglilingkod sa panahon ng mga seal. Kung sila ang maglilingkod habang tinutunog ang mga trumpeta at mayroon pa bang iba? Bueno, ipapakita ko sa iyo na sa katunayan, ipinapakita ng kasulatan na mayroong 4 na magkakaibang grupo ng mga lingkod ng Panginoon sa mga huling araw. Sa Apokalipsis 7, nakita ang 144,000 na tinatakan. Ngunit hindi nila napapansin na mangyayari ito pagkatapos ng ika-6 na tatak o ika-6 na taon sa pagdating ng Panginoon sa bundok ng Sion. Darating siyang may paraiso gaya ng nakita upang tipunin ang kanyang malaking kawan. Bago ang rapture ng great multitude sa gitna ng tribulasyon, tatatakan muna ang 144,000. Pero sa kanyang pagdating, tila takot ang mga tao sa mga bato at bundok. Bakit? Dahil siya ay darating dala ang bundok na ito na siyang paraiso upang tanggapin ang Great Multitude Rapture, ang mid-trib Great Multitude Rapture. Ay naunawaan ninyo ito at mapapatunayan namin ito. Dahil tingnan mo kung nasaan ang 144,000 pagdating natin sa Apokalipsis 14. Nakatayo ang kordero sa bundok Sion kasama ang 144,000. Paano? Dahil dumating ang Panginoon sa makalangit na bundok Sion, kasama ang paraiso sa dulo ng ika-6 na tatak, tinatakan ng 144,000 at tinipon ang dakilang karamihan sa gitna ng tribulasyon. Kung sila ang nasa gitna at alam nating si Lucas iyon, kasunod sina Marcos at Mateo, kung gayon ito ay grupong kaugnay sa huling bahagi ni Marcos. Ipapakita ko iyan sa inyo, panoorin nyo ito. Narito ang 3 grupo ng manggagawa sa Lucas, Kabanata 12. Tandaan, ang propesya ay hinabi sa lahat ng ebanghelyo. Ito ay nasa lahat ng dako ng kasulatan, higit pa sa sinabi sa iyo ng simbahan. Hindi ito 30% o 1/4 ng Biblia. Ito ay halos ang buong Biblia. Tingnan natin sa Lucas 12:35, sinasabi, maging handa kayo at panatilihing nakasindi ang inyong mga ilaw, tulad ng mga naghihintay sa Panginoon mula sa kasalan para pagkatok niya ay mabuksan agad. Mapalad ang mga lingkod na madaratnang nagbabantay sa kanyang pagdating. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na magbibigkis siya ng kanyang sarili at pauupuin sila upang kumain at lalapit at paglilingkuran sila. Kaya ito ang unang watch group na pupuntahan niya pagbalik galing sa kasal bago ang trib. Uupo, maglilingkod at kakain siyang kasama nila. Sinasabi ring may 2 pang watch group. Kung dumating siya sa ikalawa o ikatlong pagbabantay at makita sila, mapalad ang mga aliping iyon. Kaugnay ito ng dulo ng mga ebanghelyo ni na Lucas, Marcos at Mateo. Panoorin ito. Sa Mateo 24, iba ang mga salita sa 3 ebanghelyo dahil sa propesyang nakapaloob dito, gaya ng naituro na namin. Tingnan ito sa Lucas 24:30.
Sinasabing habang kasalo nila siya, kumuha siya ng tinapay, nagpasalamat, hinati ito at ibinigay sa kanila. Kaya ano ang ginawa niya? Lumapit siya upang umupo at kumain kasama nila at maglingkod sa kanila. Ginagawa lamang niya ito sa grupong ito sa Ebanghelyo ni Lucas. Baliw, di ba? At saka tingnan mo kung ano ang mangyayari. Nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pangunawa at sinasabi niya sa talata 47 at ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa kaniyang pangalan sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Alam mo ba kung bakit ito lang ang nagsasabing nagsisimula sa Jerusalem? Dahil tulad ng pagtatapos ng mga araw, magsisimula rin ito. Mula sa Jerusalem, tatanggapin nila ang pagpapahid ng Espiritu Santo at lalabas sila mula sa Jerusalem bago salakayin at wasakin ang Jerusalem at magsisimula na ang 14 na taon. Sabi rito, at nangyari nga, binasbasan niya sila, humiwalay sa kanila at dinala pa itaas sa langit. Sinamba nila siya at bumalik sa Jerusalem na patuloy na nagpupuri sa templo. Nakikita mo ang nangyayari. Ang mga taong ito ngayon ay pupunta, ilalagay iyon sa aklat ng mga gawa. Tama ba? Kaya nakikita mo kung ano ang nangyari. Umupo siya at kumain kasama nila. Sinasabi niya na ipangangaral nila ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. At magsisimula ito sa Jerusalem at ito lang siyang grupong nakasama niya sa paggupo, pagkain at pagsisilbihan sila. Sige, ngayon panoorin mo kung ano ang mangyayari kay Mark. Si Marcos ang kumakatawan sa pangalawang grupo ng pagbabantay. Ngayon, dapat itong may koneksyon sa 144,000 na kanilang tatatakan sa pagtatapos ng mga tatak at gagawa sila habang tinutugtog ang mga trumpeta. Kaya tingnan natin kung ano ang sinasabi nito. Sa katunayan, nagalit si Jesus sa kanila nung una siyang dumating. Sa Marcos 16, nagpakita ang dalawa sa kanila pero hindi sila naniwala. Pagkway nagpakita siya sa 11 habang kumakain sila. Kita mo, nakaupo na sila para kumain. Hindi siya umupo at lumapit at naglingkod sa kanila at kumain kasama nila. Kita mo, kumakain na sila kanina pa. Sabi rito, binawi ang kanyang mga bilin dahil nagalit siya sa kawalan nila ng pananampalataya sa mga patotoo. Kita mo, ayon sa propesiya, ang mga lalaking ito ay lalabas at ipangangaral ang ebanghelyo sa lahat. Ang manampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi ay parurusahan sa aking pangalan. Magpapalayas sila ng mga demonyo, magsasalita ng mga bagong wika at hahawak ng mga ahas. At kung uminom sila ng anumang bagay na nakamamatay, hindi ito makakasama sa kanila at ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. Bakit nandito ang mga salitang ito? Dahil naglilingkod sila sa tunog ng trumpeta at si Satanas ay inihahagis at ang hukay ay mabubuksan. Kaya binanggit ang pagpapalayas ng demonyo, paghawak ng ahas at walang anumang makakasakit sa kanila. Pakinggan ang sinasabi nito sa katapusan ng Ebanghelyo ni Marcos, versikulo 20, at sila'y nagsialis at nangaral sa lahat ng dako at ang Panginoon ay gumagawang kasama nila. Aba, hindi ba't kamangha-mangha iyon ang Panginoon na gumagawa kasama nila? Hindi ba't nakita na natin ang Panginoon kasama ang 144,000 sa bundok Siyon? Dahil naroon na siya ngayon sa bundok Siyon, makikipagtulungan sa kanila at magpapatunay sa Panginoon na may kasunod na mga tanda. Nakaupo na ang Panginoon sa kanan ng Diyos gaya ng nasa mga awit 110. Ito ang pangalawang grupo ng pagbabantay na kumakatawan sa 144,000. Kumusta naman ang ikatlong pagbabantay sa Lucas 12? Iyan si Matthew 28. Pakinggan mo ang mangyayari rito. Ibang-iba talaga ito kumpara sa dalawa. Isang dalawa pa ay magkaiba sa isa't isa. Sa Mateo 28, versikulo 16 hanggang sa katapusan, ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Iba ang sulat, di ba? Nang makita nila siya, sinamba nila siya, pero may nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay naibigay sa akin. Bakit dito lang ito tinalakay? Dahil ito ay kumakatawan sa pagbabalik ng Panginoon. Mga paa pababa sa bundok ng mga olibo sa simula ng 14 na taon ng kapighatian na siyang 7 trumpeta. At ang 7 trumpeta ay literal na nagsasabing ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa Kanya sa langit at sa lupa ngayon. Ito ang Panginoon na bumabalik pababa sa bundok ng mga olibo. Ito ang huling pagbabantay, pagbaba niya sa bundok ng mga olibo. Kaya magsiyaon kayo, gawing alagad ang lahat ng bansa,
at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagtuturo sa kanila upang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa iyo. Nakikita mo ba na wala ng pangangaral? Puro pagtuturo lang yan. Bakit nagtuturo? Dahil ang Panginoon ay nagbalik na. Tila kidlat siyang dumaan sa kalangitan at bumaba sa bundok ng mga olibo. Hindi na kailangang mangaral pa, kundi ituro ang kaniyang mga pamamaraan upang malaman nila sa panahon ng paghahari ng milenyo kung paano lumapit at magmasid at sumamba sa kaniya. At pakinggan kung paano niya tinapos ang ebanghelyo ni Mateo. At narito, ako'y laging kasama ninyo kahit hanggang sa dulo ng mundo. Bakit? Dahil nakababa na siya sa bundok ng mga olibo. Nandito na siya ngayon hanggang sa katapusan ng mundo. Nandito siya ngayon hanggang sa buong paghahari ng milenyo, hanggang sa katapusan kung kailan ang mundo ay tuluyang magugunaw. Iyan ang ikatlong grupo ng nagbabantay. At maaari ko itong patunayan sa iyo, ngunit hayaan mo muna akong ipakita sa iyo. 3 iyon, pero sabi ko sa iyo ay 4. At ang pang-4 ay matatagpuan sa Juan Kabanata 20. Kita mo, ibang grupo ang mga apostol. At ang mga apostol ang siyang mauuna sa mga huling araw na tatanggap ng pagpapahid mula sa Panginoon upang humayo at maglingkod sa kanila. Abot na lang ba ulit ng 12 katao? Naniniwala ako pero hindi pa natin sigurado. At ito ay kapag siya ay humihinga sa Juan Kabanata 20, hinihingahan niya sila ng Espiritu Santo. Kinakatawan nila pagkatapos mismo ng sandali ng pre-trib na darating ang Panginoon at papahiran ang mga bagong apostol na ito sa modernong panahon para sa katapusan ng mga araw. At papatunayan ko sa iyo na ang 4 na ito ay kinakatawan sa katapusan ng mga araw at kung paano sila gagantimpalaan sa huli nito. Panoorin ito sa Pahayag Kabanata 21. Ito ay pagkatapos ng paghahari ng milenyo, natalo na iyan ni Satanas at nakikita natin ang isang bagong langit, isang bagong Jerusalem. Pasensya na, bababa na ako. Sige, galing sa langit, galing sa Diyos. Ngayon pakinggan mo ang sinasabi nito. Okay, bumababa mula sa langit, mula sa Diyos. Ang Ama, makinig sa sinasabi nito. Ang 12 pundasyon ay ang 12 apostol. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang mga apostol na gumagawa sa panahon ng mga tatak ay naglalatag ng espiritual na pundasyon. At gaya nga alam ninyo, sa panahon ng mga tatak, literal na mayroong pisikal na pundasyon para sa templo. Pundasyon lang ang ilalatag sa pagtatatak dahil lilitaw ang halimaw. Anong susunod? Pahayag 21:17. Ang pader nito ay 144 na siko. Ito ang 144,000 na lingkod sa paghihip ng mga trumpeta. Bakit? Pagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang pader, lungsod at templo ay itinitindig. Habang muling nagtatayo, ang 144,000 sa dulo ng mga tatak ay lalabas kasabay ng mga trumpeta. At sila ang magiging espiritual na pader na itinatayo sa panahon ng mga trumpeta. Naaalala mo ba ang grupo ni Matthew? Kasama niya sila hanggang sa wakas. Sila ang 12 tribo sa milenyong paghahari at kinakatawan sila ng mga pintuan. Bakit? Dahil sa panahon ng paghahari ng milenyo, ang mga taong ito ang magiging mga espiritual na pintuang daan kung saan papasok ang lahat. Hindi ba't kahanga-hanga ang mga pisikal na pintuang daan upang pumunta at maglingkod sa Panginoon sa panahon ng paghahari ng milenyo? Aba, napapansin mo ba? May isa bang nawawala? At ang nawawalang iyon ay ang gantimpala ng isa pang grupo na siyang grupo ni Luke na siyang nawawala. Ang kanilang gantimpala ay si Lucas. Ay, Pahayag Kabanata 20. Yung mga nagbuwis ng kanilang buhay, sila ay bubuhaying muli bilang bahagi ng unang pagkabuhay na mag-uli at sa mga taong iyon, ang ikalawang kamatayan ay walang kapangyarihan sa kanila. Ang mga taong ito ay ginagantimpalaan upang mamuno at maghari sa unang pagkabuhay na mag-uli kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sila ang mga may kaugnayan sa Smyrna na hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. Ito ang mga nasa Lucas Kabanata 14. Matapos pag-usapan ang kasal bago ang trib, nakakita tayo ng isa pang grupo na kinaroroonan ng Panginoon at kinakasama sa isang piging na siyang unang grupo ng mga nagbabantay na makikilahok at gagantimpalaan sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Ito ang mga makikibahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli at ang kanilang gantimpala ay matatagpuan sa Apokalipsis Kabanata 20, hindi sa Kabanata 21. Maghahari sila at mamamahala kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon at sa wakas makakasama nila magpakailanman. At ang iba pang 3,
ay kumakatawan sa bago. Bumabagsak ang Jerusalem